Hello, hello sa ating lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong buwan ng Mental Health Awareness, sama-sama nating binibigyang pansin, pagpapahalaga at pagkalinga ang isang usaping matagal nang nasa tabi, ngunit kailan may dapat hindi isang tabi, ang kalusugan ng isip. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang na ito, kami po sa Kalambag Youth ay nagsama-sama upang lumikha ng isang ligtas at bukas na espasyo, isang espasyong malaya tayong makakapagbahagi, makakapakinig at makakapaghilom. Ngayong hapon na ito, ating pag-uusapan ang mga karanasang mahirap banggitin pero mahalagang marinig. Magsama-sama tayo hindi lamang upang magsalita, kundi upang makinig, I think wala yata si Daisy. Ayun, tama ba nawala si Daisy? Ayan, maraming salamat no, tama. Hindi dapat ipansantabi ang tungkol sa mental health. Dahil ang mental health no ay siguro before pandemic pa ay naging issue na rin to. At mas lalong lumala nung panahon ng pandemya dahil sa iba't ibang klaseng mental health issues. No, mula sa Kalambag kay amin ni si Sulong at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin namin itong itataguyod. At bago ang lahat, no, kung nais lamang natin na paalalahanan mula mga kabataan na naway lalong mag-ingat, lalo na sa kasalukuyan, of course, no, dahil sa nga pala, last episode, no, para sa ating maikling recap lamang, nariyan po ang ating napag-usapan tungkol sa museum. National Museum Day na kung saan binahagi natin ang kahalagahan ng mga museum dito sa ating bansa. And of course, kasama po natin dyan ang Team Kidapawan at another collaboration ulit ito no, ng mga taga Kidapawan from Pioneer. And of course, we have from Lagro High School. At bago ang lahat, no, kasi sabi nga natin mahalaga ang mental health. No? Parang sabihin na natin it's a mental health consultation na rin ito. So that is why on a scale 1 to 10, kamusta ang mental health mo ngayon? Kasi nga, di ba sabi natin mahalaga ang kalusugan ng isipan, no? Kaya, kamusta ang mental health mo ngayon? On the scale of 1 to 10, sige, unahin natin si Levi. Hello, good afternoon. So, from a scale of 1 to 10, I would say na 7 yung ano ko. Kasi last night, nagpuyat ako kasi may binabasa ako. Hindi ko napansin yung oras. Kasi medyo gabi na rin ako nagsimula magbasa. Siguro mga 10, nagsimula na ako magbasa ng, hindi ko na lang babanggitin yung title. Pero sinimulan ko siya, tapos biglang hindi ko na malayan. Tinignan ko yung oras, 2 a.m. na pala. So yun, medyo pagod ngayon pero excited ako sa magiging topic ngayon. And since ang ganda ng, hindi naman maganda pero since like cloudy yung weather ngayon sa QC and di ganun kainit katulad ng past few weeks, medyo maganda rin sa pakiramdam na hindi siya ganun kainit katulad ng dati. How about sa'yo, Zian? From a scale of 1 to 10, sa Oh, from a palagay mo? scale of 1 to 10, siguro sasabihin ko 6 kasi hindi rin ako nakatulog na maaga kahapon kasi hinahanap ko yung antok ko, kumbaga. Kasi mga late na rin ako nagising kahapon eh. So, hinahanap ko yung ano ko, yung antok ko. Tapos, di ko din namalayan na yung oras na late na pala. How about naman sa'yo, Kuya RJ? Hello! Isang napakamagandang hapon po sa ating lahat. Siguro kung i-rate yung mental health ko right now, I would say 7.8. Although, same situation sa inyo, na napupuyat din ako lately, napupuyat, may pinapanood na movies, mga K-dramas. I hope nakaka-relate yung iba dyan. But more of like siguro yung 7.8 ay dahil sa anxiety na nafe-feel ko kasi I am an incoming college student. So I really don't know kung ano yung mangyayari for the coming years na mag-aaral ako sa college. So I'm thinking a lot right now, but two things I am trying to cope with different things right now. So sana yung iba na ngayon sa sitwasyon ko or experiencing some other situations ay magkakaroon din ng other leeways or like watch movies, play drama so that they could cope with it. Yan lang. Thank you. Sige, talongin naman natin si Lian, no? Hi sa'yo, Lian.
no? Welcome sa Kalambag pala. So, Hello. hello, by the way, Lian, pakilala ka muna. Oo, kasi I think So, this is your first time nila, no? Oo. yes po, first time po. So, my name is Leon Gunat Tomas. I am from Lagro High School din po. I am 16 years old. Tapos, on the scale of 1 to 10 po, for my mental health, I would say 9 kasi currently as a family outing kami, we're doing round trips and stuff. Thank you so much, Lian, ano, no? Talagang family bonding, nakakawala rin yun ng mental health stress, ha? Kumbaga nakakabawas yun ng stress yung family bonding kasi ang ganda no, may mga family bonding since vacation pa naman, but kung sa akin naman, no, of course, 9 din, gaya ni Daisy. Kasi, gaya ni Lian pala. Kasi nga, di ba, kahit anong mangyari, ganun talaga, no. Di natin maiwasan yung mga pagsubok o yung mga stress na dumadating sa atin. But, siguro, nakadepende sa tao kung paano niya i-handle yung stress. Siguro, marami na akong mabibigas na stress na tawag natin na nakaharap. Especially this time na kung si RJ papasok sa college, ako, magpe-farewell na sa college, no? But siguro sabihin na natin na nag-overthink pa rin because I think that's what happened to me next after this graduation. Of course, magte-take ng let. And speaking of the let, congratulations sa mga nakapasa ng licensure exam for teachers last nung March 2025 is, then lumabas siya ngayong month lang din. So, congratulations sa lahat ng LPTs and top notchers natin, no? Congratulations, no? Um, I wish you a very best of your luck na talagang mahanap yung destiny niyo as a future educator. And sana, if dumating din sa amin, sana ganun din, no, manifesting na yon. And of course, siguro yun lang muna. Oo. So, wala pa naman si Daisy. So, ipapasa ko na sa Amiga kung napakaganda na yan si Meryl. Oo. Hi sa'yo, Meryl. Welcome back. Hello, Akim. Hello sa ating lahat, mga kabataan at syempre sa mga kasama natin no, na nanonood ngayon sa ating Kalambag episode. So ako po si Meryl, muling nagbabalik. Ang tagal kong hindi nakasama sa mga episodes ng Kalambag. And I made time talaga no kasi the past few weeks talagang naging busy kasi magkatulad po kami ni Akim na graduating students and madaming kailangan tapusin ng mga requirements, etc. So ayun, naging busy the past few weeks. But for this episode, I made time talaga kasi talagang close to my heart yung topic. Isa po akong psych student at talagang pinapahalagahan namin yung usapin ng mental health. So, kung balik tayo dun sa tanong in a scale of 1 to 10, no, kumusta yung mental health ko ngayon? Siguro masasabi ko na nasa around 7 din. Kasi same ni Akim at same kay RJ, no? Pag patapos ka na sa isang bagay na matagal mong ah, pinagkakaabalahan, nagkakaroon ka talaga ng anxiety, what's next after that, no? Once you're done with it. Kasi for a long time, you've been working on something very hard, no? For high school or add na natin yung senior high school, 6 years in total. Yung college, 4 years. So, sa mahabang panahon na yun lang yung iniisip mo mag-survive ng high school, ng senior high school, ng college. But pagtapos na yun, anong susunod, 'di ba? So, nakaka-anxiety talaga yun. And for me, no, I'm planning to proceed to a higher education. And andun ako sa gitna ngayon, no, na point ng life ko na hindi nagkaka-anxiety din ako if yung ipupursue ko ba next ay para ba talaga sa akin, no? Ang daming moments na nagpe-pray ako, talagang dinidiscern ko if tama ba tong tinatahak kong landas kasi um, future na yung pinag-uusapan eh. So, anyway, siguro ganun yung kapag adulting na kasi halos mga kasama natin dito, Dayakim, no, mga 16, tama Mm-mm. ba si Yes. kanina? Yeah, Halos, so halos talaga high school, oo. yes, halos high school. So, ayun, talagang kapag iba-iba rin yung age level, parang iba-iba rin yung stressors. And, ayun, Mm-mm. sana all para kay Lian, no? Si Lian ba yun yung nagbabakasyon ngayon?
Oo. Sana all. So, yun din yung parang hinahanap ko ngayon, no? Kaya nasabi kong 7 yung ano ko, yung scale ko sa mental health kung kumusta siya ngayon. Kasi, ayun, tapos na tayo for college, no? Waiting na lang ng graduation and tsaka waiting din para mag-proceed to the higher education that I'm talking about. And gusto ko sana parang in between before I proceed to the next step, magkaroon ako ng parang mental reset, no, makapag-relax bago mag-step into another environment na pressure, grabe yung pressure. And I hope it happens. I hope it happens in the coming days. Kasi so far wala pa akong pinaplano, but yeah, I hope it happens. And for all of us, no, na makapagpahinga habang bakasyon, no, wala pa tayong klase. And aside from that, no, hindi lang din naman stress sa pag-aaral yung nakaka-contribute sa ating mental health, 'di ba? Because mental health, it encompasses all aspects of our lives, no? How we think, how we feel, how we act. So, hindi lang siya sa school. It also involves with our family, no? Kumusta yung relationships natin with our families? Nakakapagbigay ba sila ng inspiration sa atin, no? Nagiging motivation ba natin when we are feeling down, etc., no? So, ayun, ang dami talagang nakaka-contribute when it comes to mental health. So, dahil napag-uusapan na talaga natin yung mental health, no? Nais ko lang matanong sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng mental health para sa inyo? At paano nyo ito inaalagaan bilang kabataan o estudyante? So, andito na si Jacob. Hello. Hello, Jacob. Paki-on ang iyong mic. Hello po. Sorry I'm late. Yes, no problem at all. At we're very glad na nakahabol ka. So, ayun, gaya nga ng tanong ko, no? Para sa iyo, ano ang mental health at paano mo ito napapangalagaan bilang estudyante o kabataan? So for me po, mental health is just is how it is said. It is the health of your mind. You can imagine it as like a direct translation of how your body is feeling and how your physical health is to how your mind is feeling. It encompasses your emotions, the way you think, and the way you react to things. And the way I take care of my mental health is something that is very neglected or to some degree even looked down upon, which is taking a rest po. A lot of people neglect the importance of resting because they think na all they need to do is just keep on going and going and going. Just keep on working and working, studying, whatever needs to be done, they're going to keep on doing. I've The way you can make it more efficient and make it more enjoyable overall, and by making it more enjoyable, you increase your productivity is just to take a rest in between things, because in the end what you're still enjoying what you're doing, and you can always take a break from it, come back even stronger. Yun, ganda ng nabanggit ni Jacob, rest, no? At speaking of rest, may nagsabi kanina na hindi sila nakatulog ng maayos. Ano yun? Ano masasabi mo doon, Levin? Oh my gosh. Sige, first muna, para sa akin yung mental health, yung parang overall well-being ko, yung kung paano ako nag-iisip, yung paano ay ano yung nararamdaman ko at yung paano ako mag-cope pagdating sa stress, anxiety. Hindi lang siya tungkol sa pagiging masaya para sa akin. Para sa akin parang kung paano ko hinaharap yung anxiety, yung pressure at yung kahit yung araw na parang ayaw ko nang maggalaw, yung mga araw na naramdaman mo gusto mo na lang humiga, paano ko hinaharap yung mga ganong araw. So, for me kasi, wag na natin ano yung kahapon, medyo ako na over dun sa binabasa ko. Ang interesting kasi ng topic ng ano na yan. Pero, ako kasi pagdating sa stress or sa anxiety and pressure, mas mostly pressure, I take it like, hinaharap ko siya in a way na, ewan ko, same lang naman din kay Jacob, I take rest pag pagod na ako. Meron akong sineset na schedule. Kunwari, nag-aaral ako. I set schedules in between my study sessions in which I can like rest my mind, yung magpapahinga ka ng mga tubig, ganun, kain lang ako ng saglit para lang ma-refresh yung mind ko at makapag-take in pa ako ng more information. And I also play video games. Though
may mga iba dyan, mga magulang, sabihin nila, ba't ka naglalaro? Papagalitan ka pag nakita ka naglalaro. Pero para sa akin kasi, video games, parang way na rin siya para mag-cope sa stress, ay mag-cope pagdating sa stress or pressure kasi parang nawawala yung utak mo dun sa naiisip mo pag naglalaro ka. Like na-ingrain yung utak mo dun sa nilalaro mo. Though you have to take it in moderation rin kasi minsan naranasan ko na rin yun yung so sobrang ano ko dun sa nilalaro ko, hindi ko na namalayan yung oras ko tulad ng nangyari kagabi, nagbabasa ako, hindi ko na namalayan yung oras. So you have to take it in moderation and you have to set yung like sapat na oras para lang sa bawat na kailangan mo gawin. So yun lang naman para sa akin. Thank you. Ayun. So, talaga namang importante no na magkaroon tayo ng mga, alam mo yun, ways, no, discover natin what works for us. Kasi iba-iba naman tayo ng coping mechanism when it comes to stress, it comes to pressure. So, gaya ng iba, naglalaro, 'di ba? For me naman ay nag-aano ako, detach ako from social media or from any device. So, gumagawa ako ng mga bagay na hindi nag involve ng cellphone, ng laptop, ng TV, para makapag-rest yung ano ko, yung physical ko. Kasi napapansin ko, pag matagal akong nakababad, nagsistrain yung eyes ko. So, doon, mas lalo akong napapagod yung feeling ko. So, pwedeng nag-garden, nagluluto, mga ganon. So, yun naman yung akin, no? In how I cope with stress, no? So, kung napapansin nyo, nag-offline na ako, andun, parang may pinagdadaanan na yan. Kasi nagde-detach na. So, ganun naman yung sa akin. How about you, Zian? For me naman po, ang way ko po ng detaching is similar din po sa inyo, Ate Meryl, actually. Pero pag may ano po ako, like may pasok po ako sa school, ganun, similar po siya kay Levin, wherein, ginagawa ko yung mga gusto ko in terms of social media, such as, naglalaro po ako ng mga games, etc. Pero, kunwari ngayon, ngayong break, parang mental break na rin yun sa akin na gumagawa ko ng mga little handicrafts. Tapos plano ko po kasing magregalo sa mga friends ko, ganun. So, yung paggawa ko po ng handicrafts, nakakapag-heal po yun sa akin. And for me, yung mental health po kasi, it's a way of ito po yung, kumbaga, main system ko in terms of my body overall. Kasi po dito po, ito po yung kumbaga para sa akin, nagko-control din po ng physical aspects ko and emotional aspects na rin po. And ito rin po yung kumbaga nagpo-push sa akin para gumawa ng mga things and para malabanan po yung stress. Pero whenever I feel discouraged, I personally, gusto ko pong naglo-look back dun sa kung saan ako nagsimula. And then, magte-take muna ako ng rest and I'll think about kung gaano kalayo na yung narating ko para, the next time na mag-work uli ako, mas na po ako, mas encouraged na po ako kasi malayo na rin po yung narating ko. And, naman po, medyo maaga din po kasi ako na-expose sa mga topics na such as mental health. Siguro po mga around grade 7 pa lang po. So, ayun po, sobrang ko po sa topic na to. I'm very grateful for it. Ayun. Speaking of looking back, no, kasi nabanggit ni Zian, tsaka para sa kanya, no, ang bata-bata pa siya na-expose sa concept of mental health. And actually, lucky for us generation ngayon, tsaka sa mga generation pang susunod. Kasi napakaagang na pag-uusapan ng mental health. Whereas before, no, na naging adults na lang sila, dun pa sila nagkaroon ng idea kung ano ba yung mental health, paano ito nakakaapekto sa atin, paano ito mapangangalagaan. So, in return, ang daming nagkakaroon ng traumas kasi late na nila na-realize no, yung mga impacts ng certain situations on them na akala nila walang magiging long-term effect but actually meron and it shows ngayon na adults na sila. So speaking of looking back, ikaw Day Akim, no, kailan mo unang na-realize na importante pala ang mental health lalo na bilang kabataan o bilang estudyante? Naka-off yung mic mo?
Yan. Okay, thank you so much. Siguro nung pandemic yata, no? Kasi iba kasi ako yung tao na na once ramdam ko na medyo malungkot, ganon, I try myself to be happy. No, naghanap ako ng mga ways kung paano ako maging happy, just like watching movies or sound trip, ganon. Kasi nga I don't know kung naalala niyo yung um, Um, teka. Naalala ko yung sagot ni Miss South Africa second runner-up. 2022 yata yon na tawag nito. Na yung sabi niya na when we post, when I need to, teka, parang ni-research ko yun. Yung linya na I will stay true on the true north. I will post when I need to. I will reroute when I need to. According ito kay Lebogang Malango, ewan ko gato ba yung pagkaka-mention ng pangalan niya. Basta second runner-up siya sa Miss South Africa. And that, nadagdagan yung idea ko na, ganun pala. Kasi hindi mo kayang ibigay yung best mo kung ikaw may medyo, sabi natin, kulang yung mental health, mo, ganun. So, you need to fulfill yourself first. Kumbaga, kailangan mag-stable mo na yung mental health mo kasi, siyempre, college tayo, high school tayo, nandyan yung pressure, nandyan yung ganito, ganyan, plus yung surrounding pa natin sometimes nakakabigay sa atin ng pressure. So, that is why mahalaga na tayo mismo sana kaya nating matutunan natin na mag-cope up dun sa stress na kinakaharap natin as well as to talk to someone, no? Just like by Meryl, every time that I have problems, ganun, ganun, cho. One chat away lang yan siya, may response. At saka yung binanggit kaya ni Sian, yung looking back to the past, nasabi na rin yan ni Meryl sa akin. Oo. Nung time na muntik akong huminto sa pag-aaral. O, college na ako noon na. Fourth year na ako. Doon ko pa naisipan. Kasi nga ang daming problema ganon. But ayun, si Day Meryl, I talked to the right person, which is si Meryl, and yun yung naging advice din ni Meryl sa akin. So, I'm very happy na may best friend akong psychologist. Oo. So, no, napakaganda na yung mga no, aside from kaya natin i-cope up yung sarili natin sa mga stress, kailangan that all the time kaya natin. That's why kailangan natin ng makakasangga yung tamang tao ha. Tamang tao na tutulong sa'yo. Hindi doon sa maling tao na dalhin ka sa iba't ibang likong landas, sabi natin, mga likong landas, oo. So, mahalaga na napahalaga talaga yung mental health natin, guys, sa mga bagay na na-mention ko, no? Gaya nga sabi kayo ni RJ, oo, no, medyo talagang may mga overthink tayo na pumapasok dyan sa isipan natin, RJ, na, lalo na mag-college ka. So, para ba sa'yo, RJ, So, kailan mo ba na-realize na importante pala itong mental health? Oo. Alright, so looking back then, no, with all the circumstances, for me, very tough for me personally yung senior high school journey ko kasi um, grade 7 pa lang ako. I used to plan things ahead. I'm very visionary kung ano yung gusto ko. I always used to look on those things, look forward on what I want to pursue on things. But it turns out to be different pala yung ways na tatahakin ko pagdating ng senior high school. So, doon medyo naapektuhan yung mental health ko. I have to deal with things on my own kasi lumaki na rin ako. I used to be scared. Naging takot na ako to share with anyone else with my problems. So, I dealt with them on my own. And then doon ko na-realize na mental health is very, very important. I naniniwala ako na it's very, very the same as your physical and your mental health kasi your body wants to move tapos yung utak mo ay gusto lang magpahinga. So, malaking bagay siya na apektuhan yung araw mo, na apektuhan yung mga gusto mong gawin. And para sa akin bilang estudyante, doon ko na-realize na you really have to maximize what you have. Kasi with your mental health and your physical being, you really have to maximize them all so that you could easily cope with it. I mean, it's okay na hindi ka madaling nakaka-recover kasi in my experience, when it comes sa nag-struggle ako with my mental health, hindi ako yung tao na iniisip palagi na I have to recover, I have to recover. I-deal ko muna siya, comfort ko muna yung sarili ko. I allow myself to experience na, okay, I'm in this situation, I have to embrace this situation first and then
when I feel okay, when I feel like moving on from it, doon ko na iniisip kung ano yung gagawin ko so that I'll be able to recover from the situation. So, bilang estudyante, yun yung ginagawa ko. So, I think it's a good thing na mag-ask din tayo from other students, from our other students. Let's begin with Zane. Zane, how do you deal with it? And as a student, paano mo nasasabing importante siya? Dahil especially, paparating na yung bagong opening ng klase. This June 16, klase nyo na. Zian? Zian ba yun, oo? O si Si Lian? Zian ba yun? Si Zian o yes, si Lian? yeah. Let's hear some words Lian. from them, especially paparating na yung klase nila this June 16. O, Lian. Hi, Lian. Ako po ba? Yes, Lian. Ay, si Zian. Okay. Ako po? Mm-mm. Okay. So, pwede po ba pakiulit yung tanong? Alright. So, since paparating na yung klase ninyo this June 16, so, as a student, paano mo nasasabing or paano mo na-realize na mahalaga yung mental health, especially maraming nanonood sa atin ng mga estudyante, mga kabataan, so, baka may makuha silang ideya or advice from you na maaari nilang sundin this upcoming opening of classes. Ano po, na-realize ko po na may importante po sa akin yung mental health. Kasi po, as a former STE student, ano po, grabe po talaga yung stack up ng pressure sa amin. Considering na 12 po yung subjects namin, tapos lahat pa po yun, merong performance task every quarter. So, na-realize ko po na importante po siya nung moments na feeling ko nasa pinakababa na po talaga ako ng ano ko, na mental being ko. Na parang gusto ko na lang po humiga, gusto ko na lang matulog, magpahinga, ganun. Kasi yung ano po, yung amount of studying po and yung amount of work and pressure po na binibigay po nung ano, nung subjects ko po. Ano po siya, nagtitake po siya ng toll dun sa ano ko, sa mental state ko. And nagiging ano po, parang nabe-burn out po ako dun sa ano ginagawa ko pong yun. To the point na feeling ko po yung ano, yung academic performance ko po bumababa na po. And yung ano din po, yung quality of work ko bumababa din po. So sa mga times na yun, I think it's really important po talaga na magpahinga, ganun. How about naman sa iyo, Levin? Since naging kaklase din naman kita. Okay, sige, sige. Since grade 7 tayo magkaklase and then same naman tayo na SPE. So, yun nga yung pressure ng 4 subjects tapos may performance task kada subject every quarter. Para sa akin kasi minsan maganda rin kasi yung stress para sa akin eh. Though I think it depends sa tao pero para sa akin kasi may stress na maganda para sa akin. And ewan ko pero this past few like years, nung grade 7 ko lang talaga naranasan yung like stress talaga, yung pagod ako. Kasi since nung time na yun, pandemic, so online class tayo. And ewan ko bakit nung online class, pero feeling lang kasi ng mga teacher na like, ang dami nilang pinapagawa, grabe. Yung buong module, tapos isang araw lang ano, tapos hindi ka, tapos parang kada subject, ganun yun. So, parang doon talaga napagod yung isip ko and yung sarili ko kasi magpupuyat ako gawa ng mga modules and all that. I think marami nakaka-relate dyan. So, yun talaga yung parang napagod ako sa sarili ko. And yun din yung pagpahinga ko. Yun, medyo na wala yun sa sarili ko nung time ng pandemic kasi though medyo hindi ako ganun ka-social nung time ng pandemic eh. Nung grade 7 ako, I wasn't that social with classmates. Wala ako masyadong mga like close. Though, gradually nagka-friends ako and mga friends na yun hanggang ngayon kaibigan ko pa rin. So, masaya ako sa ganun. So, pero parang na-realize ko rin na meron masamang stress tapos meron magandang stress. And yung magandang stress, yung stress na type na like 'di ba? Na-stress ako dahil ang dami kong kailangan gawin. Pero dahil madami akong kailangan gawin, natututo ako. May natutunan ako. Natutunan ko paano mag-cope
sa under pressure, natutunan ko paano gumawa ng mga gawain under pressure na is passable and mas maganda maganda siya. Kaya ko rin natutunan ko rin na may mga coping mechanisms ako natutunan sa sarili ko na effective para sa akin. So I believe na even though stressed ako and pressured ako, may natutunan ako sa sarili ko kasi dahil sa stress ko and sa pressure, mas nakilala ko yung sarili ko bilang tao and yung mga like paano ako magko-cope, paano ako papass through dun sa mga hirap na naranasan ko. So, yun para sa akin yung may stress na maganda at may stress na pangit. Yes. To add on that, Levin, no, actually there is a term for that. We call that eustress and distress. So eustress is the good form of stress, yung nakaka-push sa atin, no? Nakaka-push sa atin, nakaka-motivate sa atin. Konting pressure lang, no, para ma-push tayo forward. At yung distress naman, yung negative form, no, yung nakaka-cause na talaga ng burnout, nawawalan tayo ng motivation. So, konting insert lang na tandaan nyo yun, mayroon tayong tinatawag na eustress at distress. So speaking of school pressure, no, talagang napapangiti tayo lahat nung sinabi mo yung online setup kasi nakaka-relate talaga ang lahat. Grabe yung time na yon. And I think what made it more nakakapagod is because hindi tayo sanay, no? So parang transition na parang kailangan i-adapt agad natin kasi we have to move forward, no? Even though may pandemic, kailangan ipagpatuloy yung pag-aaral. Eh, hindi tayo nasanay sa online setup. So, talagang napagod tayo. But now, na medyo, I think nakapag-adjust na ang iba sa atin, no? Kasi ilang taon na rin mula nung pandemic. Pero, hindi naman din meaning na nakapag-adjust na tayo. Eh, parang na-immune na tayo sa online setup, no? Sa stress na dala ng online setup. And although for most, no, talagang face-to-face na yung classes, I think may times pa rin na nagkakaroon ng online classes, 'di ba? So, matanong ko lang sa inyo, no? Paano naaapektuhan ng school pressure ang mental health ng mga kabataan na yon? When we talk about academics, online setup, yung deadlines, at saka peer pressure na talagang laganap sa atin. How about you, Jacob? Oh, okay. Really fun question because I can take this so many ways. But the first thing I'm thinking about is right now the only thing that can really put pressure on my mental health because for I'm very fortunate that I have a loving family and they're very supportive of me. The only thing really that can put pressure on my mental health is my school because I I am expected and I expect myself to perform well in school. So I'm a very kind of rise to the challenge or fail kind of guy. It's either I go 100% or if I see myself slowing down, like I can't do it, I immediately give up. I give my full effort at the start. So that's what got me into positions I would been happy to hold, like in STE, becoming classmates with Zian and Levin. So I pushed myself really hard in that interview. And then when I first started out, even though I did have a bit of an imposter syndrome when I started out in grade 7, it was online classes. It was still online classes then, and I was first time in high school, so the pressure was real. And I was in STE, so I was very worried about my own performance, seeing the great accolades of other people in my class, the things that per se Levin and Zian have achieved. I'm like, oh, why didn't I do that? Why couldn't I? What makes me so much? I'm their classmate, but why couldn't I do that? I have the same access to all the resources that they have, but why couldn't I do it? So I had a lot of self doubt in the start, and actually that goes back to the last question about when you realize mental health. That's when I realized it, but that's aside the point. So right now, the only thing in I kind of went on a bit, but yeah, the only thing that can really that can put a dent in my mental health is academics because I'm fortunate enough to have support from my family. Yeah, that's all I got. Okay, ayun.
So thank you, Jacob, no, for sharing that. And it's good to know na you have a support system like your family na tinutulungan ka when it comes to mental health. No, it's very nice to know na may ganyang support system ka kasi may mga kabataan din naman no na unfortunately wala silang mga taong gano'n na nakapalibot sa kanila no. Ang iba sa kanila, no, yung stressor pa nila mismo yung family nila. And that's unfortunate. But as fellow kabataans, no, or as fellow students, what we can do is, of course, to support them in any way that we can. Kasi lalo na sa public school, no, or hindi din naman, meron din naman sa private school. Talagang mahirap yung situation ng pamumuhay ng mga mag-aaral. So, nasistress sila mula sa bahay and yung gusto na lang nila pagdating sa school ay, mag-relax, no? And sana we can give that kind of environment to our schoolmates, our classmates, and usually yung may mga mabibigat pa na pinagdadaanan, yung nakikita mong laging nagjo-joke, yung class clown na tinatawag. Actually, mostly sa kanila, no, if not all the time, sila yung mas grabe yung pinagdadaanan na hindi nila sinasabi kahit kanino. Kaya, para ma-relieve yung feeling na yun, no, yung pinagdadaanan nila, minamask nila in a form of jokes, no. So, ayun, andito na si Lian, no, nakabalik si Lian. Tanungin din naman natin siya, no. Um, How about you, Lian? May time din ba na naramdaman mong pagod na pagod ka? Like physically, mentally, emotionally, at anong nangyari? Meron po. Mm. May time na nasa, di ba, madaming projects sa schools and shenanigans. May time na nakaka-burnout kasi fourth quarter that time. Tapos ang daming pagawa. And to the point na may group projects na ang dami rin kailangang gastusan. Tapos may mga kagrupo ko pong di tutulong. Nakaka-stress. Tapos hindi, kung sa akin kasi, kung napagod ako mentally, parang yung katawan ko rin, ayaw niya na. Parang napapagod na rin siya physically. Tapos, to cope out po with that, ginagawa ko, either natutulog ako saglit, tas yun, okay na. Or either minsan maglalaro or manonood ako saglit. Pero may time management para hindi ako lalong ma-stress sa mga tambak. Yun lang. Nako, Ayan, maraming talagang salamat. No? ang daming No, nasa-stress day, no, sa mga group works na parang hindi grouping ang nangyayari. Oo, no, individual na, then saluhan, Oo. ganun. Especially sa senior high, ha, kapag may mga, di ba group yung thesis nila, tapos, ayun, may iba, upo lang, ito lang yung ambag ko, wow. No, pero ganun pa man, at least itatagoy naman natin. Buti na lang sa college, no, sa amin is, talagang thesis mo, pagsikapan mo, kasi nga, yun, ayun. Pero di ako nasa sa thesis ko, even at my other schoolwork kasi nga ginagawa ko talaga sa end of time during that time that siguro sabihin na natin student leader pa ako noon tapos medyo mataas yung position natin, 'di ba? The more the higher the position, the bigger the responsibility. But during that time, siguro tawag nito, wala pang December. Malayo pa yung filing that time. A lot of students pushing me that sana ikaw yung tumakbo next as yung pinaka highest position ng university namin, no? Talagang they try to push me kasi ako na sa pang-apat na nasa highest position na hindi pa graduate. So technically, they think that ako yung susunod sa I'll be the next in line na tatakbo. So ayun, marami ng mga nang lalabas ng mga chismis, gano'n. Then, may mga party pa from the main campuses na kumukontak na why not, yung parang alliance, gano'n yung mangyayari. Pero, that time kasi ang may thesis, may demo, syempre unahin ko yun kasi kasi doon ako magkakaroon ng grades, no? May thesis, may reporting, may demonstration pa, tapos yung instructional materials namin dapat creative. So, oh my God. That is why, no, talagang na-pressure ako doon. Sabi ko, ay.
Pero that time, meron na gustong na mag-run, which is yung president ngayon. Pero he asked me na pwede ba kaming magkatandem, but how many days sinabihan ko siya na na ayoko kasi inisip ko talaga, ba't ako nag-education? Para magstay dito o para lumabas sa comfort zone ko? Kasi gusto ko ma-explore, oo. No, yung feeling na nasa Department of Education ka. So that is why sabi ko, siguro mas maganda kung dito ako kaysa dito ako. Kasi, sige, tanggapin ko yung yung position o tumakbo. If just in case nanalo ako, ganon, eh di maiwan ako sa university, doon ako mag-internship, which is may naisip ko na pwede naman ako no, pwede naman kahit sa lower na lang ako. Ang importante sa akin, ma-deploy ako sa labas, as well as mas marami ako matutunan, and yun yung nangyari, and that is why I'm very happy, I'm so much satisfied sa naging performance ko during internship, and na-meet ko yung mga batang, mga mababait na mga bata, oo. No, that is why, no, ganun talaga, minsan talagang maging wise lang tayo sabihin na natin na na sa pagde-decision sa buhay. Kaya naman, no, kasi sabi ko kanina, no, lahat ng problema ko, pati yun, alam niyo ni Mary, lahat yun, kasi nababanggit ko yun sa kanya kahit, kumbaga, so close yet so far, kasi isang barangay lang kami, pero di naman kami masyado nagkikita. So, ganon. Kaya sa inyo, kaya may mga teachers ba kayo, kaibigan, gaya ko na merong Meryl na tiga-suporta sa akin na nagiging malaking tulong sa mental health natin. Ano ang ginagawa nila na never mo nakakalimutan? Of course, nasabi ko na lahat ng nagawa ni Meryl sa mental health ko. No? So, how about you, RJ? Parang destiny, no? Na magkasunod talaga. Ikaw talaga yung next kong tinatanong, RJ, kasi alam ko kaya mo to. Yes, Oo. kuya. Pwede po pa ulit. Medyo, choppy po kanina. Ay, sige. Okay, sige, sige. May mga teacher ka ba, RJ? O may mga estudyante o mga kaibigan mo na or pamilya na nakakatulong sa'yo sa mental health mo? So, for example, kapag may problem ka, may nalalapitan ka, may nakakausap ka, then ano naman yung nagiging ambag nila o yung nagawa nila sa'yo na never mong nakalimutan? Oh my God, definitely makaka-relate talaga ako, kuya. Kasi, nung grade 12 ako, second semester namin, third and fourth quarter. Third quarter ko po is, I spent the whole third quarter training for TV broadcasting. And then, a lot of things happened around the circles of our training, after the competition, parang, may things na hindi namin na-achieve and may things na na-achieve namin, but somehow, hindi yun na-feel ng void na nakikita namin of losing the competition because we actually lose the competition kasi may gina-look forward kami. So, pagbalik namin sa classroom, grabe ako naapektuhan, hindi ko na kayang gawin yung mga bagay na gusto kong gawin back then. Parang yung mga nag-pile up yung activities ko, kuya. Then, I used to just cry inside the classroom. Umiyak lang ako alone. And then, luckily, I found a home, a teacher na parang mama ko na din, si Ma'am KD, si Ma'am, nakalimutan ko si Ma'am KD at si Ma'am Girly. Sila yung guro na naging katuwang ko in dealing those situations. I remember, umiiyak ako when nag-exam yung mga classmates ko. Hindi ko tinake yung exam. Umiiyak lang talaga ako sa table nila and binibigyan nila ako ng advices. And one thing na sinabi talaga nila sa akin is just deal with them one step at a time. Kasi hindi mo yun kayang i-deal lahat all at once. So yun yung ginawa ko. While dealing with them one step at a time, natapos ko yung activities na naiwan ko. And then, sinabihan ako na start running. So after that, I started running kada hapon sa dito sa amin, dito lang sa city around town, tumatakbo ako. And I was amazed kasi during the recognition, hindi ko talaga gina-expect na maka-achieve ako ng ganun kalaki na grades kasi hindi naman yun very na performance ko, fit ng performance ko. But pagtawag sa akin, I was like so amazed kasi na-achieve ko yun siya. So I was very, very much grateful na I was surrounded by a loving teachers, friends, and family, especially yung kuya ko and yung siblings ko, my sister and my kuya na kasama ko sa bahay. I used to rant with them. They saw me at my worst and they saw me at my best. So I'm very happy na I'm one of that person na surround ng mga taong ganyan. And I hope na marami pang tao yung
napapaligiran ng mga katulad ko, ng mga na may magagandang puso at magagandang boses at tinig na maaari nilang mapag-share ng kanilang mga problema. And I hope that you're very much willing to listen to them. You're here to listen to them, and we are very much open to listen to their rants, to whatever their problem is. Yun lang po. Ayun, no? Grabe, no? May mga teachers talagang ganun. Of course, no? Naalala ko tuloy si Mami Su, my former SSLG advisor. Ayan, Mami Susie, Tanya Lagamo. And of course, we have Ma'am Arlene Ramos sa Manong National High School. Talagang, naalala ko tuloy sila na parang I miss them. Especially, no, kapag may yung mga heartbroken ako sa mga crushes ko dati. Kasi sa ganyang edad natin na yung 16, 17, 18, especially yung kahit sa crush lang, nai-stress na tayo niya, no? So, naramdaman ko rin yan before that is like, I have my mommy too na talagang very caring sa heart ko, oo. How about you, Levin? No, meron kami ng mga teachers o kaibigan na nakakatulong sa mental health ko. And ano naman kayo mga nagawa nila sa iyo? I would say naman na marami akong kasi 'di ba magkasama kami ni Zian. First example si Zian. Magkasama kami ni Jacob for 4 years na in the STA program, and in that sa over the years parang mas naging pamilya kami. Yung buong section namin parang it's a place kung saan supportive sila, they support you, they will help you and encourage you. Yung naging environment sa classroom, parang dahil doon, parang mas na-cope ako sa mga stress na naranasan ko pagdating sa academics. Though, sa totoo lang, hindi ako masyadong atat dun sa mga like ACADS or anything like that. Pero competing, kasi yung Slagro High School, ang ganda ng environment niya when it comes to competitive or like competitions. Maganda yung binibigay nilang opportunities, and kilala kasi yung Lagro. So, very grateful ako sa naging like dahil STE ako na pa-prioritize kami pagdating sa mga competition. So, yung ganung environment, parang may stress siya, pero yun nga yung sinabi ni Ate Meryl, yung EU stress ata yun, yung like stress na bigay sa akin ng like push. Parang medyo na-addict ako dun sa stress na yun. For example, same kay Kuya RJ, sa TV broadcasting rin kami. So, dun ko unang naranasan yung like stress na gano'n na na-addict ako. Since si Ma'am Bonsol, yun, hello Ma'am Bonsol. Si Ma'am Bonsol yung school paper advisor namin nung time. Yung school paper advisor namin, yung parang na-addict ako dun sa like overtime na like training, yung training kami pagkatapos ng class or training kami habang tapos parang na-addict ako dun sa feeling na may ginagawa ako at parang yung stress na yun, yung napupush ako maging creative or gumawa ng mga bagay-bagay. Na-addict ako dun hanggang sa like palapit na yung pagtapos ng school year. Grade 10 lang talaga kasi ako yung na ano talaga sa mga competition. So, yung like 6 a.m. na ako 6 a.m. ako pumapasok. Tapos 6 p.m. or 8 p.m. na ako umuwi from school. Though medyo ano na rin yung mga 12 hours sa school, na-addict ako sa ganong system. Pagdating ko naman ng bahay, hindi ako napapagod ng ganun. Feeling ko talaga na kahit pag-uwi ko, ang energetic ko pa rin dahil sa like stress na ramdaman ko. Kasi parang ang dami kong gustong gawin, ang dami kong gustong maranasan. And parang naubos na pa nga ako sa oras kasi wala akong magawa kasi wala na ako sa school. So parang na-in love ako dun sa environment. So, I would say na yeah, malaki talaga yung naging tulong ng friends, teachers, and ng school mismo when it comes to my mental health kasi they provided something na para sa sarili ko, may natutunan ako and may feeling ako nakita ko rin talaga yung sarili ko na in love ako sa ganung sistema, na in love ako sa pagiging competitive. And yung mga classmates ko and yung mga friends ko na super supportive and encouraging when it comes to these types of stuff. So, yun lang naman. Thank you. Ayun, thank you, Levin, no? At talaga namang no, isa 'yun sa mga nakakapagpakulay ng experience natin, no, in school. Yung mga moments na gano'n na parang halimbawa kayo sa classmates mo, sa pare-pareho kayo ng pinagdadaanan na pressure when it comes to ACADS, no? Ang iba kasama mo sa competition, but sabay-sabay din kayong nagwawagi in the end. Napaka-fulfilling sa feeling na 'yon.
And may iba din naman no na mga estudyante unfortunately nagiging subject ng bullying no, yung school environment or class environment nila ay hindi maganda para sa kanila. I just want to say no na um uh, parang it does not end there. Alam mo yun, parang wala ka lang sa tamang environment, no? So, hopefully, no, mahanap natin yung environment na para sa atin, kung saan magbo-bloom tayo, susuportahan tayo, and makakatulong para ma-discover natin yung fullest potential natin. We all need that kind of environment. Kasi I believe na magagaling ang lahat ng tao, no? There's something good, there's something best that we can give, contribute to the world. It's just that due to circumstances, no, wala tayo sa maganda o supportive na environment para ma-push tayo towards that direction. And sa mga kabataan dyan, no, na ganun yung pinagdadaanan ngayon, I really hope and pray na mahanap nyo yung environment na yun para sa inyo. So anyway, dahil patapos na tayo, no, maganda na magbigay tayo naman ng mensahe para sa mga kapwa natin, mga kabataan. Dahil hearing no sa ating mga mental health skills kanina mukhang goods naman, no? Moderate level naman tayong lahat. So, at dahil nandun tayo sa moderate level na yun, maybe we can share, no, some insights to our fellow mga kabataan. Kasi may iba, no, na nasa lower range ng scale na yun. So, what can we say to them, no? So, matanong ko sa inyong lahat, no? Kung may mensahe kayo na mabibigay para sa ating kapwa na kabataan, tahimik na lumalaban ngayon, anong words of hope ang gusto mong ibigay sa kanila? So, let's start with Zian. Okay, so ang words of ano ko po, yung gusto ko pong mensahe na ibigay sa mga kabataan na lumalaban ng tahimik dyan is that one day, lahat ng paghihirap, lahat ng pag-stress, lahat ng anxiety mo, magbe-bear fruit din yan in the future. Kaya you shouldn't give up now kasi paano mo makikita yung future na pinaghihirapan mo kung susuko ka na ngayon? Ayun lang po. Yun. Thank you so much, Zia. No, hold on. No, hold on lang talaga. Kapit. How about you, Jacob? I just want to tell everybody out there to just look to the people around you. You can look to your family, your friends, and to your teachers, because they're always there to support you. Just like for me, when I was under a lot of stress, when I was competing alongside Levin and Z, and also, I looked to my friends, my classmates, and it was such a perfect system for me because the competitive nature of Lagro pushed me to become even more competitive myself, and having the support system again of my teachers, of my friends, of my family there was it helped me to push myself upwards. And at the point where I was already at my limit, they were there to help me back down after I kind of overheated. And in the end, you can also be like that for the people around you. The people around you can also look to you. I remember when I was eliminated from the competition, I was so happy. I was so hyped, especially for Levin. I was cheering him on every day. I was like, "Oh my God, Levin, I love you. You're the best, Levin. So many awards," because he really won so many awards during that time. So every time I was walking around, I would just say, "Oh my God, do you know this guy, Levin Condet? He's so good at his job. He's so smart." So I remember just being this number one hype man, and I'm so proud of myself for being able to. So that's it. Look to yourself, look to others for to be there to support you, and be sure to be able to support those around you. Napaka-sweet naman, no? We all need that kind of friend na, alam mo yun, kahit yung sinabi mo na na-eliminate ka, no? Even if things didn't work out for him, pero he's still there to cheer you on. Yung ganon. So, parang napakaganda din ng kind of friendship nyo. Ano masasabi mo doon, Levin? Oh my gosh, ay, basta mag-thank you na lang ako. Kasi alam naman niya na thankful talaga ako sa like, support na binibigay nila, and napapakita ko naman na thankful talaga ako. Grateful ako sa mga tao na nasa paligid ko. Pero pag sa dating sa mga viewers, sige, I will
magbibigay lang ako ng motto ko. Kasi may motto talaga ko since grade 7. Yung motto kong yun is, it is what it is. Yung like, in a sense na, hindi ka mahina. Lahat tayo kasi may mga laban. May mga laban tayo, may mga silent wars tayo na pinagdadaan, may mga struggles tayo na pinagdadaanan. And yung ano lang na like, you're holding on, yung effort mo lang, parang valid na yun, kahit hindi na nakita ng iba. Yung parang, kahit hirap ka na, yung parang sumusubok, umaano ka pa rin, nagpo-push through ka pa rin at nag-takes ka ng small small steps at a time. Kasi may mga tao rin na kasi na like dahil sa isang pagkatalo or sa isang mahirap na pinagdadaanan ay sumusuko na agad sila. Hindi, and I would like to say lang na yun nga, hindi ka mahina at you should just push through kasi yung sense na like lumaban ka pa rin kahit natalo ka, let's say natalo ka, yung sense na hindi ka sumuko, yun lang yun, hindi ka sumuko, yung word lang na hindi ka sumuko, parang ang fulfilling na niya na naramdaman mo na ginawa mo pa rin yung best mo and you can still do your best. Yun, it is what it is. How about you, RJ? Alright, so grabe naman talaga yung friendship ni Levin at ni Jacob, no? So, I could really relate to that kasi marami din akong friends na very close to my heart. Especially at Mariel na naging ate ko, naging senior ko all throughout my junior high school and senior high school days, especially sa SSLG. But before everything else, gusto ko lang i-shout out to mga friends ko, to my Sagisag family, Justin, Gio, Angel, Dana, Lian and Crystal and Sir Rafi, our coach. And to my friends, to my 2MB friends, Nicole, Gian, and many more, the support system ko din yan sila. They've been through with me all throughout my competition, all throughout at my lowest point. But siguro yung mensahe na mabibigay ko, I'll be speaking from my point of view as a student na competitive din. Sometimes you do not get what you want and it's okay because sabi nga ni Catriona Gray, you are never denied, only redirected. It's very, very close to my heart din na quote kasi I've been feeling a lot of things in my heart right now, especially with the denials, with the opportunities that came into my life, but I have to take them away because I have to prioritize peace first, so it's okay. And second advice would be cry when it's too much kasi sabi ko nga, you cannot deal with them all at once. So when you feel like it's too much, iyak ka lang. And then one day, if you're gonna wake up, then you feel better and you feel like doing those things again. And then last and third is that always remember that you have yourself, you have your friends, you have your family, you have good people around you and you can count on them. And to those students na sasabak na naman sa bagong journey nila, whether college, patapos ng college, or getting through pa lang sa klase nila, you always have to think na you're surrounded with good people and opportunities come when it's the right time for you to have it. So good luck and I'm wishing you all a very, very happy, happy life. Yun lang po. Yun, thank you so much, Levin, no? Kasi, ay, Levin, RJ, no? Kasi naalala ko tuloy, no? Yung, you're denied, but, you're never denied, but only redirected. Yung nabanggit ko kanina yung tungkol sa supposedly na sana pag-run ko sa highest position, but naudlot, no, due to some reason, but, kumbaga, na-redirect ako, nahanap ko yung direction na ramdam ko na talagang para sa akin. And that is why, no, and also yung kanina, no, yung kay Levin at kay Jacob, kung the way they support each other, kung sa kasip nila, yun din yung naramdaman ko kay Meryl, no. Kasi Meryl is always there. Even nung grade 12 pa kaming dalawa, syempre, magkaiba na kami ng school, pero nagkatrabaho kami same kami na may duty sa federation. So, if may ano siya, ayun, clap ang lola nyo. Pag meron din ako, nandyan din siya, clap din siya sa akin. So, ganun, kumbaga siya talaga yung sabi natin na yung friends ko na always there para supportahan ako. And of course, yung kahapon, may share ako kay Meryl kahapon and ayun, talagang willing talaga siya maglabas ng amount. But ramdam ko hindi talaga yung para sa akin, no? Hindi talaga yung para sa akin. Baka next time, no? Baka pala rin. And yun yung talaga yung para sa akin. Yung lagi kong iniisip, no? Na, kasi sa atin ngayon, takot tayo na i-embrace yung sarili natin, lumabas sa comfort zone. Kasi nga, gaya ng sabi ninyo kanina, takot tayo na matalo, takot tayo masaktan dahil hindi matatalo tayo. Kasi
ilang beses na rin akong natalo sa buhay. But in the end, ayun, laban-laban lang, go fight, win, ganun. Kumbaga, hindi ko siya iniisip na pagkatalo dahil nga, mas iniisip ko kung ano yung natutunan ko sa particular na event na yon, ano yung natutunan ko sa sitwasyon na yon, at it, yun yung nasasabi sa akin na nanalo pa rin ako kasi may natutunan ako sa bagay na iyon. And of course, no, huwag tayong matakot na i-embrace yung sarili natin, lumabas sa comfort zone kasi alam niyo kung alam niyo na kung even sila Sir Jay, sila Ma'am Naima, before yung mga ano namin sa SSLG, alam nila kung paano kumbaga na-witness nila kung paano ako nag-grow, no? Simula dun sa pautal-utal magsalita kasi nga takot, gano'n. Then, hanggang sa ngayon, no, alam niyo naman, and until now, parang naipapatuloy ko pa rin, and of course, nakakapag-mentor na rin. So, kung sinabi ko sa sarili ko na kung hindi ko to tinuloy, sana ko ngayon. Kung hindi ko, kung nanatili ako dun sa loob ng kahon at hindi ako lumabas, ano ako ngayon? So, yun yung naiisip ko talaga ngayon. And of course, no, nagamit ko rin sa lahat ng natutunan ko dito sa pagiging future teacher ko. Kasi ang daming bagay ang daming similarities na talagang nagamit ko talaga throughout the college journey, time management and everything, no. Talagang sabi ko talaga sa sarili ko na kung hindi ako tumugal na lumabas sa isang kahon, siguro na napili pa rin akong mahiyain, ganun. So that is why, huwag tayong matakot na lumaban sa buhay. Kung we think na may opportunity, then go, go. Kung ramdam nyo na para sa inyo talaga yon, will ni God na ibigay sa inyo, then huwag kayong matakot na harapin ito, huwag kayong matakot na tawag nito na natanggapin yung opportunity na tanggapin yung challenge kasi at the end of the day, hindi porket talo ka talagang talo ka. Of course, sa bawat ano natin, limito ng buhay ay talagang may matutunan at matutunan tayo. Yun yung mahalaga na ano, porket natalo ka, talo ka talaga. But in the end of the day, we are always looking up of what we can learn about the situation, ano yung kaya nating maibigay, ano yung kaya nating ma mapahalagahan na magagamit natin in the future. Kumbaga, baon na natin to sa buhay. No? So, back to you, Mary. Yun. Excuse me, Kuya Akim and Ate Meryl, if I can. I just remembered something from Kuya Akim's story. So, if I can just share something real quick, even though we're kind of low on time. Go ahead. Thank you po. I just wanted to thank a certain teacher we've had, our journalism teacher po, si Ma'am Bonsol, for being one of the most supportive teachers I've ever had. I still remember this one time kasi only recently po ako nag-start na mag-compete, and there was this one time na po na sobrang stress na po ako. I just came from a harsh defeat po, tapos diretso na po akong training sa iba pong competition kasi tatlo po yung sinalinan ko noon. I bit off more than I could chew at that time. And I still remember na one of my other teachers na who was also very stressed because he was put into a rough position alongside me, na parang nahirapan na po siya and he had to leave and he had to go somewhere. Tapos si Ma'am Bonsol po, nandun po siya, and she was very, 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 very encouraging and kind at that time. Usually po kasi si Ma'am Bonsol, kung magmo-motivate po sa amin, kay Levin at saka kay Zian, ano po, through use stress po, she's going to really push us to our best so that we can rise up. And I think that Ma'am Bonsol realized that I was pretty much at rock bottom at that time, and I was being pressured by the two teams that I was joining by to either join their practice or join the other one's practice. Nandun po si Ma'am Bonsol, and she was just very kind to me, and she supported me, and she helped me train for the other competition. And another thing that I would also like to add is si Levin na naman po, because he was also there during that time. Kasi sa same facility po kami nag-training noon. I remember po si Anika at saka si Levin, yung kasama niya po. They walked up to me and they saw me just completely slouched over on my head, just so tired. And they just talked to me, asked me what was up. And that was just very refreshing. So I just wanted to say thank you, Levin. Thank you, Ma'am Bonsol, for being there. Yun. Thank you so much, Jacob, no? And I'm glad, no, na you're very vocal, no, about people you want to thank, no? Kasi
yun yung ano din sa atin, no, minsan mga kabataan, parang, or hindi lang mga kabataan, no, even other people, adults, na as much as we can, let's give gratitude, no, pasalamatan natin yung mga gusto natin pasalamatan. Kasi with those words of gratitude, hindi mo alam, cheer up mo na pala yung mga taong yun. Kasi hindi mo alam, may pinagdadaanan silang bagay during that time. And sinabi mo yung words of gratitude mo, and makapagpa-light up ng day nila kasi maiisip din nila, ay, may nagawa pala akong maganda para sa taong to. 'Di ba? So, nakakagaan din ng puso yung moments na ganon. So, anyway, no, para sa akin naman, no, last na word or advice or insight that I can give para sa mga kapwa ko, mga kabataan, lalo na sa mga tulad ko na control freak, may pagka-control freak, talagang nag-overthink, nagkakaroon ng anxiety, at ang daming multo or mga what ifs in the past. So, share ko lang sa inyo yung prayer ko, no? It's called Serenity Prayer, no? It's not my own prayer. And nakasulat lang siya sa post-it, tsaka nakalagay doon malapit sa parang study area ko. So, it goes like this. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference. Sometimes kasi, um, alam mo yun, parang um, sa sobra nating idealistic with what we want to happen, at saka pag hindi yun nangyari, dun tayo sobrang nagbe-breakdown. Kasi hindi natupad yung gusto natin, hindi natupad yung, alam mo yun, yung pinagtatrabahuan mo, hindi nagbunga. But, I hope that we realize na there are simply things we cannot control talaga. No, beyond our capacity. So, let's shift our mindset na lang into thinking na, ayun nga, baka hindi tayo denied with what we want, but we are redirected lang to what we're supposed to have or what we're supposed to be. No, lalo na sa college, no, tsaka advice din sa inyo mga incoming college students. Napakadami kong batchmates ngayon na heartbroken kasi hindi sila makakapag-graduate on time sabay sa amin na batch. No, kasi ang iba sa kanila naging irregular students, and I'm very sad din para sa kanila, no, na ganun yung na-experience sila or nagkaroon ng ganong situation sila, napunta sa ganong situation. But hindi naman yun kawalan, no? Hindi yun big kawalan. Kasi the fact na you're still able to continue, you're still given a chance na magpadayon, magpatuloy, then that's still okay, no? As long as you still have yourself, you're composed, then be back on track lang. Alam mo yun, kasi iba-iba talaga tayo ng situation eh, no? May mga circumstances talaga na nabibigay sa atin, mga challenges na alam mo yun, we can compare ourselves to other people kasi iba-iba tayo na pinagdadaanan. So, tight hugs, no, para sa mga kabataan na maraming pinagdadaanan na tahimik na lumalaban. I hope that you find people who can support you, a friendship like Levin and Jacobs, no? A mentor like Ma'am Bonsol, and a supportive group like what we have in Kalambag. No, we hope that, alam mo yun, lahat tayo magsa-succeed in the end. Hindi man sabay-sabay, no, but I'm sure that we'll get there. No, and I hope that we all feel a sense of fulfillment and happiness in wherever or in whatever situation we are in right now. So, ayun lang. Um, We are at the end of our episode, and napakaganda, napakabilis ng isang oras. So, ayun, before we say goodbye, no, ibabalik ko muna kay Zian para sa isang quick na synthesis or recap sa ating mga napag-usapan.
Okay, so for our short recap, since malapit na, ay oras na rin naman, mag-end na. Ang napag-usapan natin ngayon on today's live stream is about sa mental health and ano nga ba yung mga salik na nakakaapekto sa mental health natin and how does mental health affect our daily lives. Pero gaano man kahirap ang pinagdadaanan ng isang kabataan or ng isang tao, hindi pa rin dapat yun maging rason para sumuko. Tulad nga ng sabi ni na Ate Meryl, we are simply not denied but we are simply redirected. So, dapat babangon tayo and we'll keep pursuing yung path na gusto natin and yung path na para sa atin. Kasi one day, lahat ng stress na yan, lahat ng pagod na yan, it's all worth it in the end. Kaya dapat hindi tayo susuko para makita natin yung kung ano yung magiging result ng ating paghihirap at pagod. Ayun lamang po. Okay, so thank you, Zian. So that is it for today's episode of Kalambag. So maraming salamat sa pagsasama niyo sa amin habang tinatalakay namin ang kahalagahan ng mental health. So naway patuloy tayong magtaguyod ng pag-unawa at suporta at malasakit sa bawat isa. So though na summarize na ni Zian yung buong na pag-usapan namin, if I would say it, if I would summarize it in a few words, sasabihin ko lang is, hindi ka nag-iisa. Magpahinga ka kung kailangan, at pero huwag ka susuko. Huwag ka susuko. Magpahinga ka lang, take breaks. If nahihirapan ka, consult people. Pero huwag ka susuko. And okay, that is also, samahan niyo ulit kami sa Kalambag tuwing Sabado, 1 p.m. to 2 p.m. ng hapon. Live kami sa aming YouTube at Facebook page. Tapos, tapos pakinggan niyo rin ng Inclination, Envisioning an Inclusive Society tuwing Merkules, 3 to 4 p.m. ng hapon, kung saan isinusulong namin ang Inclination na. At para sa ating mga lifelong learners, abangan ng Senior City tuwing Sabado, 7 to 8 p.m. ng gabi. Dito tinatalakay ang adult learning at education para sa lahat ng yugto sa buhay. At syempre, shoutout sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon. Salamat sa suporta nyo at sa ating mental health advocates, frontliners, at sa bawat isa na patuloy na lumalaban araw-araw. Para sa inyo talaga yung episode na ito at padayon. Hanggang sa muli, ito ang Kalambag, kung saan ang tunog ng usapan ay gising sa kamalayan. Ingat kayo and take care of your mental health. That is all. This is Kalambag. Thank you all.